Susunod, mga kababayan, dito tayo kay Boyeng Rimulya. Speaking of Boyeng Rimulya, anong sabi ni Boyeng? December 15, December 16, may maaaresto ng mga malalaking isda. Ito. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Yung sunod nating pag-uusapan. Ito. Pakinggan ninyo. GMA News po yan. Dalawa pa raw na big fish ang malapit ng kasuhan kaugnay sa issue sa flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Isa sa kanila, incumbent o kasalukuyang senador. Balita natin ni Jonathan Andal. Narinig nyo mga kababayan? Dalawang malalaking isda ang makakasuhan at aarestuhin. Isa sa kanila ay incumbent senador. Sino kaya? Sino kaya mga kababayan? Itong dalawang malalaking isda, ang isa ay senador, incumbent senador. Kasalukuyang senador ngayon, kasalukuyang active, nasa posisyon. Sino kaya? Pati media, mga kahit intriga, binalita nila. Ito, continue. Kasunod ni Zaldico at Sara Diskaya, may dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng Ombudsman dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang radio program. Of the big fish, may isa tayong tingin ko papasok na. May isa pa na yung PI na delay ng konti, pero malapit na rin yun. Marami pa tayong ibang inaay na ibang cases. Kaya within the next few days, marami ipa-file. Sandigan tsaka sa RTC. Regular. Sa RTC. Kasi kaya nung nadiskaya, Walang binigay na pangalan si Rimulya pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Soto para pigilang makalabas ng bansa ang isang senador. namulat din ako kay Tito Sen na wag na bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. May isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag mo na. Ano ba ang Actually, kulong hindi, mo? Ano ang tatlo kulong yan mo? eh. Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Wala muna, wag mo. Wala. Ngayon. Pero yung isang nakaupo, hinog na. Oo, isa. Pero sa madaling salita, mga kababayan, ganito. Yung isa daw na senador, huwag bigyan ng travel authority. Sabi nga ni Boyeng, nagpadala daw siyang sulat kay Tito Sen. So alam na naman po natin mga kababayan, sino ba yung senador na gustong lumabas, pupunta ng Japan, Austria, New Zealand, at ano ba yung isa? Si Jinggoy lang naman. Tapos yung isa daw, hindi nakaupo. Sino ba yung hindi na nalong senador ngayon? Dalawa lang naman. Si Nancy Binay at si Bong Revilla. Actually, si Nancy Binay, hindi naman siya sangkot talaga. Actually, nabigyan lang nung panahong siya. Pero ang pagkakaalam ko talaga, si Bong Revilla talaga at si Chis Escudero. Nako, mga kababayan, Bong Revilla, Chis Escudero, Jinggoy Estrada. Yung isa kasi hinog na. Yung isa, hihinog pa lang. Yung isa, medyo pahuhulihin. So, ibig sabihin, si Escudero, si Joel, si Revilla, si Jinggoy. Sa apat na yan. Mga kababayan, sa apat na yan. Naku po, big fish. Dalawang big fish. Pagkakaalam ko kasi mga kababayan, continue muna sabi natin. ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Rimulya. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa polisiya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Rimulya. When you join government, you surrender your right to travel. And even your personal travel, you need a travel authority. Si dating Senador Bong Revilla na iniimbestigahan din ng ICI, sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan. Hindi raw siya umurong noon at hindi uurong ngayon. Aniya, nasa panig niya ang katotohanan. Sinabi rin ni Rimulya na under investigation si dating Undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. Nag-resign si Calatrava bilang Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na idinawit din ng mga diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. Kay Terence Calatrava po, nag-usap po Hello kami po, dito sa Winifred. kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si
at saka yung kasama pa po si Hala. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated. Alam nyo na, mga kababayan. So, 2 isda ang maaaresto. Ngayon, mga kababayan, wala naman akong ibang iniisip kung sino ba yung 2 isda na to. Kasi mismo, si Corina Sanchez. To. Pakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Corina Boying. May makukulong. Ayan, Corina at Boying interview. Anong pag-iisipan natin ngayon? Ang hinihingi. Handa na ba kayo na malaman ang katotohanan sa likod ng balita? Eto, marami tayong tatanungin. Leading the corruption crackdown, ang tinatawag na The Hunter. Did you know that? The Hunter. Sabi ng mga UP millennials. The Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ayan. Nako, So, ito na. Mr. Ombudsman, maraming Pakinggan nyo, salamat ha? sa inyong panahon. We followed your career, and your career seems to be on the right path. Given a chance, would you still want this job? Of course. When I was in law school, and we were tackling the Constitution. Pakinggan natin. Actually, the Constitution came when we graduated, 1987. I was already interested in the office of the Ombudsman. Yes. Because it was the first time that something was defined in that way that really went the PGH and the DOJ legal system. So when we say, sir, that they will be behind bars before Christmas, doon na daw sila magpapasko. Hala. Are they convicted or the trial goes on, right? Ito first na yan. Yes. Hala. And these are non-bailable cases that we are filing. Bago magpasko, may warrant of arrest na sila. At yung kaso nila, walang piyansa, non-bailable. Hindi pwedeng magpiyansa. So, forever na talaga sila doon. Depende na lang kung sino ang maging presidente sa 2028 at bibigyan sila ng pardon, makakalaya sila. Yun lang ang pag-asa nito, mga kababayan. 2028, kung sino ang presidente, bibigyan sila ng pardon or amnesty, makalaya sila sa kanilang kaso. Ang tanong, mga kababayan, sana ang presidente sa 2028 ay kaalyado nila. Paano kung ang presidente sa 2028 ay kakamping? Kung patay kayo, nga kayo ngayon. Patuloy natin. On which we are already investigating. And we will be filing reports very soon. Ayan. So it's accurate that there are warrants of arrest already against 3 senators. Okay, not yet. 3 senators, sabi ni Corina. Sabi ni Boying, not yet. Pero tignan ninyo, ang bibig kasi ni Corina. Not yet. But from the way that things look, there will be warrants of arrest issued against at least 2 of them by December 15. And more through than here. Maraming sunod. Ayun. So, Ma'am Alma Baking, maraming salamat po ma'am sa iyong super sticker. Thank you so much. Ayun, may comment dito mga kababayan. Saglit lang. Kasi may nabasa ako kanina mula kay Boboy Perez. Ito. Sino yung politician na malakas magbigay ng tip sa Pokpok ba? Or sa Viva Max artist? Ipatulpo natin. Sino daw itong senador na malakas magbigay ng tip sa isang Viva Max artist? O pag sinabi natin Viva Max mga kababayan, yan yung laging niluluan. Di ba? Yung may mga kissing scene, mga sexual scene sa video sa Viva Max. Yan yung mga ginadyakulan ng mga kabataan ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, ito i-share ko sa inyo. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga kabataan ngayon nanonood ng Viva Max. Ang Viva Max kasi, minsan nakikita natin yan sa Twitter, nakita natin yan sa Insa, sa Telegram. Yan po yung may mga masisilang bahagi ng katawan na nakikita na kunwari, parang kantutan di umano, pero hindi naman pinapakita. Sinisensor naman yung mga ari. Minsan ang nakikita, suso lang. Meron daw isang senador, mga kababayan, na grabe daw kung mag-tip. 250,000. 250,000. Sino kaya yung senador na yan? Ipatulpo kaya natin yan para malaman natin, no? Mga kababayan.
Actually, matagal ayaw ko lang i-content yan eh. Ayaw ko i-content. Isang Viva Max artist, no? Pag sinabi nating Viva Max, yan yung mga malaki ang suso, maganda ang katawan. Kapag nag-tip daw yan sa isang Viva Max artist, ay 250,000. Oh, kaya nga maraming nagsabi, ipatulpo na yan para malaman, ipatulpo na yan. Ang inantay ng taong bayan ay magreklamo itong artist sa himpilan ni Tulpo. Ipatulpo na yan. Yun ang nabasa ko, ha. Paldong-paldo si Bebot. Mga kababayan, ibig sabihin po, isa po siyang Viva Max artist. No? Pag sinabi nating Viva Max artist, yan yung kinakantot-kantot pero ang nakikita, suso lang, gilid lang, puwet lang, pero walang poke. At tapos yung kumakantot naman, walang nakikitang titi. Basta yung nagkadikit lang yung katawan nila para may pagjakulan lang yung mga kabataan. Ako, prangkado ako dito, ha. Hindi ako alam nyo, mga kabataan ngayon, edad 20 pataas hanggang 30 anyos, yan yung laging pinapanood, Viva Max. May mga kantutan kasi dyan sa Twitter. Naka-blurred naman. Pero yung pampalibog lang ba, pampalipas oras, pagod ka sa trabaho bilang bagger, pagod ka sa trabaho bilang sales crew, sa Jollibee, sa fast food, pag uwi mo, tulog ka, jakol ka muna, nood ka ng Viva Max. Unat pa, tirik mata, labasan ka na. Ganun ang advantage ng Viva Max. Pero mga kababayan, meron daw isang senador na kung makapag-tip daw, 200 to 300k daw. Ipatulpo kaya natin yan. No? Sana magsumbong sa tulpo itong isang Viva Max artist na to. Nako. So, sunod, mga kababayan. Sunod yan. Ang mabigat kasi dyan, yung pag-iimbestigahan ng mga contractor is not very easy. But we're giving it a good shot. Nako. Talagang systematic yung trabaho ng mga tao dito sa atin. Magkukulang kami ng abogado ngayon. And as I went to the UK, when I spoke there, nagre-recruit na ako ng mga batang abogado. Kasi sila naman mag-i-inherit na itong gobyernong to. Tama. Kami, palabas na kami. Yes. Pa-retired na kayo eh. And probably will be past our take when everything is over. Pero the young people have to be properly invested. Tama po, Sir in the Enco. future of this country. Right. Bakit po kayo kulang ng abogado? Did you fire people? Or No. inuutan nyo na? The design of this office is really to have a lot of lawyers, but for a time there was no action. So there was Ang sabi nga ni Corina Sanchez, mga kababayan, si Boying Rimulya daw ay the corrupt hunter. So, parang kakanta na lang tayo ng I am hiding like I'm hiding like I wanna be. I'm rolling up, bilat. Nabanggit na kay Mike Cervera kaninang umaga yung topic na yan. Di ba? Naku, mga kababayan, sino kaya yan?